Sorpresang bumisita si House Defense Committee Chairman at dating Senador Rodolfo Biazon sa pinangyarihan ng sunog at pagsabog kahapon sa kampo ng Philippine Army sa Fort Bonifacio. Ayon sa mga taga-Philippine Army, posible raw C4 ang naging sanhi ng malakas na pagsabog kahapon. Mula sa Taguig, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, C4 at hindi umano TNT ang posibleng naging sanhi ng pagsabog sa nangyaring sunog dito sa EOD Battalion ng ASCOM ng Philippine Army. Ito, Pia, ang sinabi ng mga taga-Philippine Army EOD Battalion kay Representative Rodolfo Biazon. Sorpresa nagtungo si Biazon dito sa fire scene bilang Chairman ng House Defense Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso, dati ring Senador at Chief of Staff ng AFP itong si Biazon. Nabanggit pa ng EOD kay Biazon na nasa 20 pounds daw ng C4 ang maaaring sumabog. Matibay daw sa init ang C4 pero nang tamaan ito marahil ng mga nasusunog na bala, ito na ang nag-trigger ng pagsabog. Sa ngayon ay hindi pa nakikita ni Biazon na magkakaroon ng House Inquiry kaugnay sa nangyaring ang sunog at pagsabog sa EOD Battalion ng Army. Ang nasunog na EOD Headquarters ng Army, hindi na rin muna o umano itatayong muli dito sa loob ng Fort Bonifacio dahil lilipat na raw ito sa Camp Aquino sa Tarlac at ang buong ASCOM na rin dahil pag-aari na raw ng BCDA ang kanilang lupang kinatitirikan dito nga sa Fort Bonifacio. Narito ang pahayag ni Biazon. The explosion was that of high explosive, high caliber ammunition. Those, yan yung mga pader na yan, mawawala yan. Wala yan. At maraming mamamatay sa shrapnels. It seems that ang lumipad lamang hindi shrapnels, kung hindi mga bato. Mga bato yung lumipad. So, that supports the conclusion that the explosion was that of C4. Pia, sinabi naman itong si Lieutenant Colonel Noel De Toyato ang tagapagsalita ng Philippine Army ng supply room ng EOD ay buhos daw na konkretong dingding pati na rin ang kisame nito. Iginit din ni De Toyato na training aids lamang ang mga pampasabog sa supply rooms. C4 nga raw ang ginagamit ng EOD. Samantala, Pia, sinabi ni De Toyato na kaninang 7:30 ng umaga natapos na nga ang paneling ng EOD. Umabot nga sa 32 ang naitalang sugatan sa insidente. 20 raw sa mga biktima ang nakalabas na ng ospital. Isa naman ang dinala sa Taguig, isa rin ang inilipat sa ospital ng Makati. 6 ang nasa AFP Medical Center sa Viluna sa Quezon City habang 4 pa ang nasa kamay nasa pangangalaga ng Army General Hospital. Narito ang pahayag ni De Toyato. Yung nag-explode talaga na portion ng building na nasunog is the supply room, which is a 2 meters by 2 meters by 2.5 meters ang height niya na enclosed na area. Makapal yung wall niya, buhos, halos 12 inches yung buhos na wall niya. Pati yung ceiling niya is semento. Pia, kaninang umaga nga hanggang ngayong bago magtanghali ay isang grupo ang nagsagawa ng pagdodocument doon sa fire scene. Gumamit sila ng mga 3D images para ma-preserve nga raw nila yung mga imahe ng fire scene para sa mga susunod pang mga investigasyon. Pia? Ian, linawin ko lang kasi ba yung mismong imbakan ng mga armas, malayo yon doon sa supply room kung saan naganap yung pagsabog at yung sunog kahapon. So ano yung mga safety measures na ipinapatupad, yung mga safeguards doon sa mismong imbakan ng armas, yung main na imbakan, para matiyak na ito ay hindi maapektuhan or hindi rin magkakaroon ng ganitong klaseng pagsabog? Pia, ang binanggit sa atin ni Colonel De Toyato, sinasabi niya sa atin na yung 2 meters by 2 meters na supply room, doon nga raw nakalagay yung mga pampasabog and then may mga bala rin daw doon, Pia. Nagkataon lamang na sa kabila nga na sinasabi nila na makapal daw, Pia, halos isang 12 inches yung sinasabi nila na kapal nung nakapalibot na mga dingding, pati na rin yung kisame, bato daw yung kisame yung supply room. Pero ang nag-trigger daw doon, Pia, kasi ang sinasabi nga ng mga EOD ng Army, matibay sa init, kayang i-sustain ng C4 ang napakatinding init. Pero Pia, dahil nga doon sa pumutok itong mga bala na nasa loob din nung supply room, yan ang naging dahilan. Kaya yung pagtama nito sa C4, ito naging dahilan kaya nag-ignite ito at tuloy ang sumabog, Pia. Iyan si Chino Gaston ito. Pagtatanong lang, Iyan, yung ang pagkakaintindi natin sa loob ng Fort Bonifacio, meron ding main
armory o yung imbakan talaga, yung totoong lagayan ng mga bala, ng mga explosives, yung mga high caliber explosives, yung mga bala ng howitzers na nasa pangangalaga rin dyan sa loob ng Fort Bonifacio. Bukod pa dito sa imbakan ng EOD. Ang tanong ngayon, dahil sinasabi nilang mainit nga ang panahon, ito yung naging sanhi ng pagsabog dito sa EOD na imbakan ng EOD. Ano ang safeguards o yung tinatawag nating mga parang pag-iingat na ginagawa naman ng Philippine Army para hindi naman madamay yung mas malaking bilang ng mga explosives na naka-store dyan sa loob ng kampo? Totoo, Chino, no, meron talaga silang isang supply room, yung malaking supply room, dahil yung narito nga sa EOD headquarters, sinasabi nila ito yung mga training aids lamang, pero yung mga actual na ginagamit nila, yung iba't ibang mga supply, naroon nga ito talaga sa isang safe na lugar. Sinasabi naman ng pamunuan ng AFP na regular ang pag-check nila, almost every 3 days ay sinasabing chine-check ito ng Inspector General para malaman nila kung nasa angkop ba o tama ba yung lugar, yung mga posisyon ng mga nakastore na yan, at chine-check nila yung Chino from time to time, sapagkat si Colonel De Toyato na nga rin kanina nabanggit niya na maaring magkaroon talaga ng mga pagbabago sa halimbawa magkakaroon ulit ng mga panibagong mga design sa mga storage area dahil sa sinasabi nga dahil sa climate change, napakatindi ng init at isa nga sa tinitingnan din ng BFP na maaring nag-trigger ng apoy ay maaring yung matinding init So ilan sa mga kino-consider nila yung Chino pero yung sa tanong mo na kung talagang nasa safeguard itong mga pasilidad, lalo na itong supply room na kung saan nga nakalagay yung mga iba pang mga explosives at iba pang mga bala ng Philippine Army, ng kabuuan ng Philippine Army, yan daw ay chine-check lagi ng Inspector General para matiyak talaga na nasa maayos na kondisyon, maayos yung ventilasyon ng mga ito para hindi nga magkaroon ng aberya na maaring magdulot ng pinsala. Hindi lamang dito sa loob ng kampo, kundi sa mga establishmento na kapaligid din dito sa paligid ng Fort Bonifacio na malapit lamang sa mga commercial area, sa Mantrade, sa Chino Roses Extension, gayon na rin sa kalapit na Bonifacio Global City, Chino. Maraming salamat, Ian Cruz.